Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. "Ano ang gusto mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin?" "Opo," tugon nila. At sinabi ni Jesus, "Daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa pinaglalaanan ng aking ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila, at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, isang ina ang lumapit kay Jesus. Ang ina ni Santiago at Juan. Hindi siya lumapit para humingi ng pagpapagaling, hindi rin para magpasalamat. Sa halip, dala niya ang isang inaasam. "Panginoon, iupo mo naman ang aking 2 anak, isa sa iyong kanan at isa sa iyong kaliwa, kapag ikaw ay naghahari na." Para bang sinasabi niya, "Lord, bigyan mo naman sila ng pwesto, ng pribilehiyo, ng kapangyarihan." Hindi ba't madalas din natin itong maranasan? Gusto nating mapansin, gusto nating umangat, gusto nating may posisyon. Minsan pa nga, kahit sa simbahan, di ba? Gusto natin tayo ang bida. Tayo yung close kay Father. Ngunit ang sagot ni Jesus ay bumaliktad sa lahat ng inaakala nating tagumpay o kadakilaan. Sa mundo natin, ang kadakilaan ay madalas nasusukat sa posisyon, sa titulo o sa puwersa, sa lakas, impluwensya. Kung sino ang nasa taas, siya ang tinitingala. At kung sino ang may kapangyarihan, siya yung sinusunod. Kung sino ang may pera o impluwensya, siya ang pinakikinggan. Ito yung sistemang pinamumugaran ng kayabangan, ng palakasan system, at ng kompetisyon. Ito rin ang dahilan kung bakit may inggitan, may siraan at pagkakahiwa-hiwalay. Ang ina ni Santiago at Juan ay hindi masamang tao. Isa siyang mapagmahal na ina. Pero dala niya ang ambisyon ng mundo. At si Jesus, hindi niya tinanggihan ang kanyang tanong, pero binago niya ang pananaw. Sabi ni Jesus, "Hindi ninyo alam ang inyong hinihingi. Kaya ba ninyong inuman ang saro na iinumin ko?" Ang tanong na ito'y hindi madali. Ang saro ay simbolo ng paghihirap, ng pagtitiis, ng sakripisyo. Ibig sabihin, gusto mo ba talagang mapalapit sa akin? Handa ka rin bang magdusa kasama ko? Ang tunay na paglilingkod ay may halong sakit. Hindi ito glamoroso. Hindi ito parangal, kundi ito'y krus. Kaya't hindi lang posisyon ang dapat hinahanap ng isang Kristiyano, kundi kakayanan at katatagan ng loob na sumama kay Kristo sa kanyang daan
ng pag-ibig, kahit ito'y masakit. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi ganito ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino mang nais maging dakila ay maging lingkod ng lahat. Ito yung radikal na pananaw ni Kristo. Ang pagiging dakila ay hindi pag-angat kundi pagyuko. Ang tunay na tagumpay ay hindi sa dami ng nasasakupan, kundi sa lalim ng pagmamahal na naibahagi. Ang simbahan ay hindi korporasyon. Ang Kristyanismo ay hindi paligsahan ng sino ang mas banal. Ang pamumuno sa pananampalataya ay paglilingkod ng may kababaang loob, gaya ng ginawa ni Jesus na naghugas ng paa ng mga apostol. Mga kapatid, lahat tayo ay may nais sa buhay. Maayos na pamilya, maganda ang trabaho, respeto ng iba. Walang masama sa pangarap. Ang tanong, para saan ang mga ito? Para sa sarili o para sa paglilingkod? Gusto mong maging leader? Maglingkod ka. Gusto mong maging banal? Magpakumbaba ka. Gusto mong mapalapit sa Diyos? Yakapin mo ang saro. Kahit mapait, inumin mo. Ang mundong ito ay nagtutulak sa itaas pero si Kristo ay nag-aanyaya sa ibaba. At sa kanyang paanyayang iyon, doon natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kagalakan. Ako ba ay naghahanap ng posisyon o pagkakataon upang maglingkod? Ang mga ambisyon ko ba ay para sa kapakanan ng iba o pansariling tagumpay? Handa ba akong inumin ang sarong iniinom ni Kristo? Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw na ang naglingkod kahit Ikaw ang hari ng lahat. Turuan mo kaming huwag hanapin ang karangalan kundi ang kababaang loob. Ituwid mo ang aming mga ambisyong makasarili at gawing daluyan ng iyong pag-ibig ang aming mga kamay at puso. Bigyan mo kami ng lakas upang yakapin ang saro ng paglilingkod kahit ito'y puno ng sakripisyo, sapagkat sa iyong daan lamang matatagpuan ang tunay na kadakilaan. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.